Yan, buhay pa. Buhay po tayo. So, ang trivia po na pa-assign sa akin ay yung 12 apostoles. So, kanina naman binanggit na rin yung 12 apostoles kung sino-sino sila. So, isa sa mga trivia na binigay, yung 12 apostoles, bago sila tinawag, ano yung mga trabaho nila. Kung natatandaan ko ito, hindi ko lang po natanda. Pero ito po ay na-discuss na rin namin mga nakaraang mga Bible study. Ano kasi Brother Jim po yung nag-discuss nito sa kung ano po yung kanilang trabaho bago sila tinawag ng ating Panginoon. At bakit 12? Ano ba yung mahalagaan ng 12? Bakit ba napaka-popular ng 12 na salita na yan? Titignan niyo po ang Biblia, 189 po na beses yan na binanggit sa King James Bible, yung 189 na salitang 12. So, 114 sa Lumang Tipan, 75 naman po sa Bagong Tipan na binanggit yung 12 na yan. Actually, yung 23 doon sa Bagong Tipan ay makikita natin dito sa Ebanghelyo. At isa na to, binanggit na nga po dito sa Ebanghelyo natin, yung 12 na yan. Ano yung significance ng 12 na yan? Bakit siya mahalaga? Pero bago po ako patuloy, ano ba yung mga trabaho nila noon? At ano yung mga pangalan nila noon na pinalitan? Actually, doon sa 12, tatlo lang naman yung pinalitan ng pangalan. At alam naman natin yung isa kung sino. Si Simon na ginawang Pedro o tinawag na Cephas. So dalawa yung tawag sa kanila na ibig sabihin ay bato. So sa kanya binigay ng Panginoon yung susi. Diba siya ang pinamahalan ng susi? At yung kapatid na si Andres at si Santiago na tinatawag din natin na sa English po ay son of thunder o anak ng tulog. Yun po yung tawag sa kanila ni Yesu Cristo. Sila tatlo lang yung halos nagbago yung pangalan kasi sila yung binigyan ng mga alam natin kung binago yung pangalan mo, binibigyan ka na duties na responsibility ng ating Panginoon. Hindi tanda na meron kang responsibilidad na iniaatang sa iyo ang ating Panginoon once na binago yung pangalan mo. Para si Pablo, di ba? Hindi naman sa dati si Pablo. Base dito, yung the rest na nakikita na siya, nanatili sila sa kanilang pangalan. Pagamat may mga ibang tawag sa kanila, katulad ni Andres. Ang tawag sa kanya, isang tinatawag. Sino Andres? Kapatid ni Pedro. Iba ganun tayo dito. Sino po yung hinahanap ninyo? Si Andres po yung kapatid po ni Pedro. So yun yung ganun yung tawag noong unang panahon. Kaya siya yung tinatawag ng kapatid ni Pedro. Si Felipe pa rin siya. Bartolome, kilala rin siya bilang tawag na Nathaniel. So, yung si Bartolome po yun. Mateo, siya yung tinatawag na si Levi. Kung nakakita na witness niyo yung sa Mateo, yung tinatawag si Levi, Levi, punta ka dito, pupunta kami sa iyo, sabi ng Panginoon. Siya yung, ang trabaho niya ay tax collector. Siya po yung tax collector. So, nagtatrabaho siya sa pamahalaan ng mga Romano bilang isang tax collector. Ngayon, yung nauna, si Pedro, si Andres, at si Santiago, sila po yung mga mangingisda. So, yun po yung kanilang occupation, panahon na yun, ang tinawag sila ng Panginoon. At the same time, si Andres at saka si Simon ay apostolado rin ni San Juan Bautista nung wala pa po ang Panginoong Jesucristo. So, San Juan Bautista sila nag-apostolate. Doon sila sumasama. So, po yung naging trabaho nila. Si Tomas, si Tomas po, Santiago, anak ni Alpilo, Tadeo, kilala bilang si Judas. Hindi po ito si Judas Iscariote, iba po yan. Ang tinutukoy po dito ng Tadeo ay si Judas na anak ni Santiago o ni Tadeo.
po yung sinasabi. Simon na Cananeo. Iba po yung si Simon Pedro kay Simon na Cananeo. Na ibig po sabihin ay ang makabayan. At ang panlabing-dalawa nga po sa kanya ay si Judas Iscariote. So yun po yun. So yun po yung trivia po ngayong gabi. Hindi pa po yun. Tapos ito pa po yung ang mga mangingisda ay si Simon Pedro, Andres, Santiago, at Juan. Sila yung apat na yun po yung kanilang profession. Ang the rest po si Mateo, yung tax collector, yung the rest ng ating Iran, si Felipe, Tomas at Bartolome ay nagagawa naman po sila ng mga turda. Yun ang naging trabaho nila. At the same time, yung mga trabaho nila, sila po ay tinawag ng ating Panginoon. Siguro, kung maiisip natin, nung tinawag po tayo ng Panginoon, ano ba yung ginagawa natin dati? Diba ganun din? The same din yung sitwasyon na ginawa ng Panginoon sa mga apostoles sa pagtawag nila sa atin. Yung tinawag ako ng Panginoon, dati may trabaho pa ako, ngayon wala na akong trabaho. Pero nagtuloy-tuloy ako, doon ako nagtuloy-tuloy. Yung tinawag ako ng Panginoon ako ay graduate na pala ako ng high school kasi 16 years old ako nag-start na mag-serve sa simbahan. Sabi ko sa inyo, kirigma muna kami bago ako naging katikista ng Mayapan. So kami po yung umaalala sa mga pare. Lalo na nung umalis sa si Father Benan, si Father gusto na yung umalit. Yung kirigma kasi ang pinagkatiwalaan niya na maging kasama niya for the whole year. Kaya kami po yung nag-assist kay Father noon. Kaya napaka-memorable sa akin itong simbahan ng Tuntara. Kasi nung araw, di pa mo ganito yung itsura ng simbahan niya. Meron pang likod. Pwede mo pumunta po sa likod na yan. So, very memorable kasi naging memorable po sa akin kasi meron patay dito na binigyan ni Father Boss na sinilip namin yung patay. Hindi kami nalungkot, hindi natuwa kami. Natuwa kami doon sa kasi nakita ko tatawanan yung mga kasama ko. Yung parang patay ni Tani. May bulak dito sa ilo. Akala ko sa pelikula ko lang nakikita. Sabi ko, in actual pala meron pala talaga gano'n. Sabi ko, bakit ko tinalihan? Kasi nakuha daw yung bibig. At yung mata ay namula. Kaya nilagyan ng points sa mata ko. Ay, gano'n ba yun? Sabi ko, kaya hindi ko siya makalimutan. Sabi ko, kasi Father nun magmamas. Pero hindi po yung kasama sa trivia. Hindi po yan ang trivia natin. So, yung salita na Mindanao, bakit pa siya napakahalaga? Kung babasahin po ninyo sa banal na sa history, may significance may continuation yung labing-dalawa eh. Yung salitang labing-dalawa ay ginagamit ko bilang ito ay isang pundasyon ng aming banal na kasulatan. Ang kahulugan ng labing-dalawa ay sumisimbolo sa kapangyarihan at autoridad ng Diyos. Gayon din sa pagsisilbing perpektong pundasyon ng pamamahala. Maaari din po itong sumisimbolo sa pagpapumpleto ng bansang Israel. Tandaan po ninyo, 12 apostles ay sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel, yung anak ni Jacob. Sino ba yung mga anak ni Jacob na 12? Si Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Isaacar, Zebulon, Jose, at Benjamin. At tingnan niyo po mabuti. Si Ismael ay pinanganak kay Abraham sa pamamagitan ni Hagar ay nagbunga rin ng 12 tribo o prinsipe. With continuation, with continuity, yung 12. Yung ating pong oras, kailangan natin sa 12 para maging 24 oras. So, hindi yung ito nagkatakbo
lang, pero ginagamit yung labing dalawa na yan. Tinutukoy ng Diyos na labing dalawang tinapay na walang libadura. Kasi yung panahon ngayon, ang mga Hudyo ay nag-aalay po sa kanilang templo. Labing dalawang tinapay na walang libadura. Ibig sabihin, walang alsa. Siguro kung para kung ostya, kung ginagamit natin na ostya, kasi walang libadura, wala siyang alsa. Iniaalay po ito at pinapalitan lang ito pagdating ng Sabat. Pinapalitan nila ito. May kasama po ng insenso, labing dalawang insenso din, katabi ng tinapay. So yun ang ginagawa nilang alay, yung labing dalawa na yun. Tumawag si Kristo na labing dalawang lalaki upang magpatotoo sa kanyang ginagawa. Ito yung trabaho ng labing dalawang apostoles, kung bakit na pinili yung labing dalawang apostoles. Binigyan niya ang trabaho yung mga apostoles na lalo na kanyang namatay na ang ating Panginoon para magturo. Kaya nga sila ay sinubo ng dalawa para magturo. Si Santiago ay sanang sa Santiago, di ba sa Spain, doon siya nagturo. Sino pa? Si Pedro ay hindi siyang nasa Roma. Kaya kung makita ninyo, ang labi ni St. Peter ay nandoon sa Roma, sa Basilica. At yung mga labing mga apostoles na to, kung saan yung mga simbahan mahalaga, naandoon ang kanilang labi. Doon sila inilibing. So, tumawag si Kristo ng labing dalawa. Pagkatapos siya mabuhay na maguling mula sa patay, sinabi ni Jesus sa labing dalawang disipulo, ibigay sa kanila ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lupa, langit at sa langit. So, binigyan sila ng authority. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang kalagad ninyo sa lupa ay pinapalagad na sa langit. Ang ipahintulot ninyo ay ipinahintulot niya sa langit. So, binigyan ng autoridad sila. Ang pagpapakita ng numero 12 sa aklat ng Biblia sa yung Ecclesiastes o Daniel, para hindi kanina masahin, Sira. Sa Book of Sira. Yung Ecclesiastes. Daniel, at may tigil 12 kabanata. Ito, kung titignan niyo po yung ating Old Testament, meron silang 12 na chapter. Yung Sira, Daniel, 12 din sila. Ang kabanata na salita ng Diyos yung 12 talata ng Deuteronomio, verse 34, chapter 34, unang Samuel, 5 at 27, 2, Chronica 22, Awit 2, 5, 26, 30, 60, 76, 84, 97, 143. Meron sila 12 mga talata. Sira ay verse 6, chapter 6, meron din po sila. Isaiah 25, 53, 56, 62, 64, Hosea 11, Micah 3, Zacarias 10, at ikalawang Thessalonica. Dito nyo makikita yung meron itong mga 12 pahina na makikita, mababasa. Mayroong 12 pangalan sa Biblia na may 2 letra lamang na ginagamit. So, naitanda rin po sa kanila. Ang mga ito ay sa Josue 7:2 sa bilang po 21:15, Ed sa Josue, sa Genesis, La sa Chronicle, Jeremias, sa yung O bilang, On bilang din po, yung Pe, Awit, So, Ari, O Genesis, at O sa Genesis. Ito yung mga pangalan ng 2 lang yung letra na 12 din sila yung bibilangin. Ang 12 patriarka mula sa kabilang na ang kabilang si Sem, isa sa mga anak ni Noe,
nangalita sa Arka hanggang kay Jacob o kay sa Israel ay sina Sem, Apaksad, Sala, Helper, Peleg, Dio, Sero, Nahor, Tera, Abraham, Isaac, at Jacob. Kung makikita po ninyo, nung araw, ang mga pamilya natin, ang mga kapitbahay natin, ang anak na rin na din. May pattern, di ba? Titularan nila may pattern. Sabi mas ninyo sa kaya pa ako pinanganak, kapitbahay namin, nabing dalawa. Kami lang po ipapaunti kasi kalahati kami nung nabing dalawa. Kasi anim lang po kami magkakapatid. So yung mga kapitbahay namin, well, kasi lahat sila anak na sundalo. Kaya pag umuwi yung mga asawa nila sundalo dahil sa mission, ayun, matalis pero iniiwanan kong savings. Kaya nakakakalap yung dalawa po. So yung tatay ko kasi, dati sundalo, buti na awol. Hindi po naman labing dalawa din po kami. Labing dalawa din po siguro kami. Hindi kami anin. Actually, siya kami. Kasi meron siyang anak na savings na katibo. Kaya meron po siya other na savings. Kaya tatlo. Hindi ko pa alam yung taga Isabela kasi meron pa siyang kinaya sa amin na sa taga Isabela. Hindi daw niya alam kung nagkaroon siya ng anak ko. Sabi ko, Padir, ang hirap pa natin ang malayo-layo na Isabela na. Isabela na pumira. So, yung sabihin, labing dalawa na yan, may kakaugnayan. At bakit ba labing dalawa na? Kasi ito daw yung perfect na number. Ito yung magandang numero. Ang dami number natin, labing dalawa. Diba? Sabi nga sa inyo, oras natin, nakakamati sa labing dalawa. Kasi ang araw kasi, yung panahon ng mga Hudyo, ang isang araw ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, isang araw yun. Yun ang bilang ng araw. Hindi katulad ngayon na meron tayong 24 hours. Yun ang isang araw natin, ang kabuuan natin nun. Kaya ito sa mga previous na natin na aral na, meron tayong tinatawag na 4 watch of the night, diba? Mula 6 p.m. hanggang 9, yung first watch, 10 to 12, second watch, then 1 to 3, yung third watch, at saka yung ating mula 4 hanggang 6 ng umaga yung ating 4 watch. So, ito nilahin natin yun, yung kanilang oras. So, significant ng 12 numbers na to. Hindi dahil gusto lang ng Panginoon na naging dalawa yung kanyang apostoles. Hindi. Dahil meron siyang sinusunod. Yung panahon ni Moises, sa panahon ni Jacob ay nagkaroon ng dalawang tipi. Sa panahon ni Jesus ay nagkaroon din ng dalawang apostoles. At hindi lang po labing dalawa. Yung mga anak ng labing dalawa yun, nagkaroon din sila ng anak na labing dalawa. At lahat ko ay naging prinsipe ng kanila, mga bansa ng kanilang. So, yun po yung naging significant. So, I hope na kahit paano po ay liwanagan natin yung mga pagbasan ko. Actually, yung aming muna sa tracking Wednesday, may masakit po sa ulo. Kasi maraming pinaliwanag si Father Bele sa amin. Na sabi nga namin, may pag-aaral yung Bible study. Sabi nga sa inyo, wala pa tayo sa kapitain na nalalaman natin. Dahil marami pa kailangan pa maintindihan. Yung binabanggit kanina ni Sister Desi ito na ipapapalayas na mga sinasaliman. Tandaan po ninyo, ang Ama ay meron po kapangyarihan na gawin yun. Tayo mga tatay. Kaya lang, sinasabi nga niya, may authority. Kasi hindi lang ng diablo kaya mong palisin. Dahil mayroong authority, wala kaming autoridad, walang authority, hindi mo mapapa-mission. Kaya delikado. Kaya nga sinasabi niya, yung naglelehan ng gala, nakapag-pray, hindi daw po dapat ginagawa. Dahil hindi tayo autoridad na gawin yun.
Ang pari lang yung merong karapatan na gawin yun. Kaya iwasan po natin, baka tayo praise namin at yung pagkain, ginagawa natin. So hindi po. I-bless natin yung pagkain, just pray. Pero hindi makakailangan i-lay yung kamay mo sa pagkain. Hindi na po kailangan yun. Pinay-pray program natin, hindi na natin kailangan i-lay yung ating kamay sa pinay-pray program natin. Sabi nga Father delikado yun. Kasi baka hindi kayo authority na gawin yun. Ay iba yung pumasok. Sabi nga gano'n. So, hindi po. Kaya sabi ko, ay Father, para po sinasabi ng pari na, please lay your hand. Yun nga po yung mali. Kaya sinasabi niya, may mali. So, ang sinasabi niya, lack of catechism. Kaya po, sinasabi niya po, ang hirap bigyan ano po. Isa kasi nakasanayan na natin, lalo sa focus. Sa atin sa focus, pag tayo po ay meron ng speaker na inaano natin. So, gano'n po. Just pray over natin yung speaker. Nililay natin naman. So, mali pala. Kapag sabi po sa inyong sa ating mga kapatid na nasa focus for Christ, huwag niyo na pong gawin yung practice na yun. Kasi baka hindi po tayo authority na gawin